Wow! Totoo ba to? Gusto niya lang magkita agad kami. Sasagutin ko ang chat niya. Hindi ka pa ba matutulog? May kachat pa ako. Ba't ka ba nag-aaksaya ng oras ang mga ganyan? Maaga pa ang duty natin sa ospital bukas. Myra, alam mo naman kung bakit gabi-gabi akong nagpupuyat, di ba? Alam ko, naintindihan ko. Pero hindi ba mas delikado ang ginagawa mo? Ano naman delikado dito? Nagtatry lang naman ako makahanap ng kadate sa ilang dating site. Kung saan din nakahanap ng kaibigan ng ate mo. Exactly, Myra. Pero Denise, nandiyan na si Daniel. Ba't di mo pa ipaubaya sa kanya ang... Alam kong ginagawa ko, Myra. Naintindihan kita pero... May kachat ako, please. Magpahinga ka na. Tatapusin ko na lang tong chat ko nito, ha? Okay, sana nga alam mo ang ginagawa mo. Huwag mo na lang mabanggit kay Daniel. Pwede ba? Sige. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi mo na to kailangan gawin. Kailangan. Para malaman ko ang katotohanan. Ay naku, Denise. Ano bang ikinatatakot mo? Chat lang to. Walang mangyayaring masama sa akin dito. Uy, may bagong chat. Sino na naman yan? Hoy, get some sleep, friend. Yan mo na nga ako dito. Okay, bahala ka. Hi, ang isang to. Rick ang profile name niya. Pero walang profile picture. Tatanungin ko siya. Bakit wala kang profile picture? Hindi ba maipagmamalaki ang itsura mo? Bilang isang to Gusto ko na agad siya. Sasagutin ko lang. Gusto mo ba talagang makita ang itsura ko? Oh, sumagot agad. Oo raw. She would really, really want to see me. Ipapakita ko ang pinakagwapo kong picture. Sumagot si Rick. Nag-send ng pictures. Oh, gwapo. At kumukha nung... Teka, nakita ko ng picture na to Pero hindi ko maalala kung saan. Ay, tinatanong niya ako kung ano ang masasabi ko. Gusto niyang mag-video call. Naku, ayoko. Not tonight. Bibitinin muna kita. Gusto ko muna makasiguro kung saan ko nakita ang picture na sinend niya sa akin. Nag-reply si Denise. Ang sabi, hindi pa siya ready na makipag-video call. May trabaho siya at kailangan niya magpahinga na. Ay nako, kung tatanungin ko kaya siya kung ano ang work niya, sasabihin niya kaya sa akin? O nag-log off na siya? I like you, Denise. Pa-hard to get ka. Ngayon pala, gusto na kita makuha. Lola, andito ka na naman sa tabing dagat. Hindi ko pa rin matanggap, Denise. Wala na siya, Lola. Pareho natin siyang namimiss. Pero, you still have each other. Apo, bakit? Bakit siya? Yan din ang gusto kong malaman. Bakit siya? Denise, palagi ka mag-iingat ha. Hindi na dapat maulit ang lahat. Don't worry, Lola. Magiging maingat ako. Hindi ka na muling luluha. Hindi ko nakakayanin kung mauulit ang lahat. Hindi na mauulit ang lahat. Pangako. Dahil hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang taong responsable sa nangyari. Denise, Lola Fe, Daniel, may balita na ba? wala pa rin Lola. Galing ako sa bahay nyo, sabi ni Myra, narito kayo sa tabing dagat. Paalis na din kami ni Myra. Natanong kung narito si Lola. Babiyahe pa kami ni Myra papuntang trabaho. Oo nga,
Nakita kong naka-uniform kayo. Pero gusto sana kita makausap kahit sandali. Pwede ko bang marinig ang pag-uusapan nyo? Lola Fe, mas mabuti sanang kami na lang muna. Oh, sige Daniel. Pero sana, hindi na magtagal ang paghihintay ko tungkol sa resulta. Opo, Lola Fe. Ginagawa namin ang lahat. Oh, sige. Babalik na muna ako sa bahay. May update ka na? Wala pa pero, Denise, gusto ko sanang tapatid mo ko. Wala pa tayong dapat pag-usapan. Ano pang ginagawa mo rito? Tapatin mo na ako. Tungkol saan? Gumagawa ka ba ng sarili mong kilos? Hindi kita maintindihan. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Daniel. Ginagawa ko ng lahat para malutas to. Don't get yourself involved. Kapatid ko siya, Daniel. Involved na ako. Kapatid ko siya. Yes, in that aspect, oo. Pero yung paghahanap, ipaubayan mo na sa akin, sa amin. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Daniel. Gawin mo ang trabaho mo para hindi na mainip si Lola. Wala akong sinabi kay Daniel. Tulad ng pakiusap mo, wala akong sinumbong. Naging hinala siya, Myra. Well, trabaho niya alamin ko anong ginagawa natin. I guess may kutob siya. Hindi mapipigil ng kutob niya ang dapat kong gawin. Pero tama siya. Tama na paano? You should not involve yourself. Kailangan. Kapatid ko si Charity. Pareho kaming lumaki kay Lola. At ang mga katanungan, kailangan magkaroon ng kasagutan. Denise, ano bang tinitingnan mo sa cellphone mo? Kanina ka pa tumitingin sa pictures. Kaninong pictures ba yan? Sa profile ni Charity, may hinahanap akong picture. Nakachat ko siya kagabi. Yung picture ng guy. I've seen it before. Gusto ko lang makasiguro kung saan. Bakit naisip mong hanapin sa wall ni Charity? Hunch, kutob. Ito. Same picture. Ito nga. Ito nga. Huwag mo nang ituloy. Nahanap ko na siya, Myra. Ngayon pa ba ako hihinto? Ayoko lang na. Hindi mangyayari ang kinakatakutan mo. Siguruhin mo. Ipangako mo sa akin. Myra, hindi ko kailangan mangako. Gusto kong mangako ka. Okay, sige. Pangako. Nakikita ko ang lalim ng desire mo na matupad ang pangako mo kay Charity. At sana ipaubayan mo na kay Daniel. Pero hindi kita masisisi. Masakit ang lahat. At maniwala ka. Naintindihan kita, Denise. Yan lang ang kailangan kong marinig. Magtiwala ka, Myra. Alam ko ang ginagawa ko. At akong tatapos nito. Dr. Juancho Perez, you are needed at the ER. Dr. Juancho Perez, at the ER, please. May emergency case. Kailangan ng doktor. Chuck, narinig na yun ni Doc Perez. Oh, ano naman yung malalim na buntong hininga? Ang tagal matapos ng shift natin. 2 oras na lang. Tapos na ang duty natin. Teka, mag-rounds na ako. Oras na ng pagbibigay ng gamot sa isa kong pasyente. Oh, sige. Dito muna ako sa nurse station. Mamaya pa ang susunod kong rounds eh. Okay. Teka, at kukuha ako ng gamot sa pharmacy. Hindi ko masabi kay Myra na naiinip na ako. Dahil gusto ko na ulit makachat si Rick. Marami akong gustong itanong sa kanya. At sana, siya na nga ang hinahanap ko. Lola Fe, wala bang bumisita rito kay Charity bago ang pangyayari? Naku, wala, Daniel. Alam mo, ang ate ni Denise, masikreto yan. Hindi niya ipinapaalam sa akin kung may nandiligaw ba sa kanya o may naging boyfriend siya. Bakit ho ganun? Mahigpit kasi ako sa kanilang magkapatid. Dahil lang doon? Akala niya, ang paghihigpit ko ay pagdadamot. Pagdadamot? Oo, akala niya, pinipigil ko ang kalayaan nilang pumili ng lalaking gusto nila. Akala ni Charity, lahat ng desisyon nila gusto kong pakialaman. Normal naman siguro yun, Lola Fe. Dahil ikaw ang nagpalaki sa kanila. Hindi.
Mali ka, Daniel. Hindi yun pakikialam. Hindi pagpigil sa kalayaan nila. Gusto ko lang masiguro na kung sino man ang maging boyfriend nila ay responsable at matinong tao. Nagmamalasakit ako, Daniel. Hindi ako nakikialam. Mahal ko ang mga apo ko. Naiintindihan kita, Lola Faye. Sana kung nakinig si Charity, hindi na umabot sa ganito. Hindi nangyari ang lahat. Sorry, Lola, sa pagtatanong ko. Paulit-ulit nating binabalikan ang nangyari. Sorry talaga. Naintindihan kong ito ang trabaho mo, Daniel. Pero sana matapos na ang pagdurusa ko. Opo. Ginagawa ko ang lahat ng magagawa ko. Sana rin, bantayan niyo si Denise. Alam ko may ginagawa siya para malaman ang totoo. Pero ayaw niyang itong aminin sa akin. Bakit hindi ka pa natutulog? Lunchtime ang shift ko bukas. Sasaluhin ko ang shift na isa pang nurse na naka-leave. Kaya pwede ako magpuyat ng konti. Okay, tutulog na ako. Huwag ka masyadong magbabad sa pakikipag-chat, ha? Opo, Mami. Mami ka riyan. O sige na. Good night, Myra. Don't worry. Pwede ba? Stop worrying. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi pa siya online. Sasagutin ko na lang muna ang chat ng ibang nakikipagkilala sa akin sa dating app na to. Online na si Denise. I-chat ko na siya. Hi, Miss Beautiful. Ayaw pa niyang pansinin ang chat ko ah. Nagpapakipot siguro to. Magme-message nga uli ako. Musta ang buong araw mo? Galing ka sa work mo? Nag-chat na si Rick. Sasagutin ko siya. Okay lang sa work. Bakit gising ka pa? Sumagot agad siya. Dahil hinihintay kitang mag-online. Nagtatanong siya, taga saan ako? Dahil gusto niyang magkita kami. Sasagutin ko. Rick, please give me some time na pag-isipan niyan. Busy ako sa trabaho at hindi pa kita masyadong kilala. Sasagutin ko si Denise. Kaya nga gusto kong mag-meet na tayo. Dahil gusto kong magkakilala pa tayo ng lubos. Sumagot na siya. Kung makapaghihintay raw ako, payag siya makipagkita sa susunod na buwan. At kung maaari, sa lugar na sasabihin niya. Sana, Rick, okay lang sa'yo na ako ang magsabi ng lugar kung saan tayo pwedeng magkita. Mas malapit sa lugar ng trabaho ko. Mas okay sa akin. Usually, after work, pagod na talaga ako. Tinatanong niya ako if it's a coffee shop. Sasagutin ko. Oo, Rick. Isang coffee shop. Sasabihin ko later kung saan. Ayun, nag-okay siya. May 2 weeks ako para mag-prepare sa aming pagkikita. Kailangan maitanong ko ang lahat ng nasa isip ko. Makikipagkita ka? Sasamahan kita. Hindi pwede. Gusto mo magduda siya? Pero Denise, Pwede kang mag-observe from another table. Pero wag daw wag kang lalapit sa amin, ha? okay, payag na ako sa ganyan. Huwag kang sasama kung yayain ka niya sa ibang lugar, ha? Hindi pa. Denise, ano ka ba? Hindi pa ako sasama. Kailangan makuha kong tiwala niya. No! Hindi ka pwedeng sumama na mag-isa. Kahit sa mga susunod pang araw. Hey, relax, relax. Hindi pa natin sigurado kung siya nga yung hinahanap ko. Akong natatakot, Denise, eh.
Kailangan mo ba talagang gawin to? Kailangan. Hindi ka natatakot? Hindi. Siguro dahil alam kong kasama ko ang spirit ni Charity. Ay, sana lang kaya ka rin niyang protektahan. Gusto kong paniwalaan na kaya kong protektahan ni Charity. So, kailan? Kailan kayo magkikita? 2 weeks from now. Huwag sana akong bigyan ng 16-hour duty. Baka masira ang mga plano ko. Naku, mag-iingat ka, Denise. Please, mag-iingat ka. Lola, bakit malungkot na Christmas ang pinakikinggan mo? May dahilan pa para maging masaya ang darating na Pasko. Narito pa po ako. Sana, hindi lang si Charity ang importante sa inyo. Oo, Denise. Mahalaga ka rin sa akin, Apo. Pero ito ang unang Pasko na hindi natin makakasama si Charity. Alam ko, Lola. Pero, lalo lang tayong magiging malungkot kung sad songs ang pakikinggan natin. Hindi ko kayang magsaya hanggang ngayon. Ako rin naman, Lola. Apo, sabihin mo sa akin, nakikialam ka ba sa ginagawa ni Daniel? Paano pong nakikialam? Nagdududa siyang gumagawa ka ng sarili mong mga hakbang. Puro trabaho lang ang ginagawa ko, Lola. Nakafocus ako sa work para may pambayad tayo ng bills at pambili ng mga kailangan natin. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo. Naglihim sa atin si Charity. Kaya siya napahamak. Lola, Ayokong maglihim ka sa akin dahil ayokong mapahamak ka rin. hindi yan mangyayari, Lola. Pangako. Wala akong gagawin na ikapapahamak ko. Sorry, Lola. Kailangan ko magsinungaling. Pero para ito kay Charity. Maaga ako na 1 oras sa usapan namin ni Denise. Pero okay lang. Pag-aaralan ko kung paano ko siya mapapaamo. Tulad ng mga nauna. Magiging akin ka rin, Denise. Maglalakad-lakad muna ako. Babalik ako 10 minutes bago ang usapan namin pagkikita. Maghiwalay na tayo ng paglalakad. Baka inoobserbahan pa ako ni Rick. Mahalata niya magkasama tayo. Okay, mauna na ako sa coffee shop ha. Sana may available na table na malapit sa magiging pwesto niyo. O sige na, Myra. Maghiwalay na tayo. Hi, Rick? Denise? Mas maganda ka sa personal pero Pero ano? may dati ako nakilala. Malaki ang pagkakawig ninyo pero siguro it's just coincidence. Pwede bang malaman ang pangalan niya? Nakalimutan ko na. Matagal na kasi yun. Pero hindi mo nakalimutan ang mukha niya? Hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan ng kamukha niya. Mahirap na. Rick? Oo. Matandain ako sa mukha. Lalo na pag kasing ganda mo pero malilimutin ako pagdating sa pangalan. Gusto kong paniwalaan yan pero... Please, have a seat. Huwag na natin yung pag-usapan. Order na ako ng kape natin at pagkain. Gusto kong mapalagay ang loob mo sa akin. Can we go somewhere? Para makapag-usap tayo ng mas maayos. First time nating nagkita, sa tingin mo, sasama agad ako sa'yo ng tayong dalawa lang? Bakit naman hindi? Hindi ako masamang tao, Denise. Hindi nga ba? Bakit naman ganyan ang tono ng salita mo? Masakit nakaka-insulto yan. Sana hindi ka na nakipag-meet sa akin. Kung duda ka rin naman sa pagkatao ko. Nag-iingat lang ako, Rick. By the way, yan ba talaga ang pangalan mo? Yes. May ID nga ako para patunayan ang identity ko. Pwede ko ipakita sa'yo ang... Sige, wag na. Naniniwala naman ako. So,
Pwede ba tayo lumabas dito sa coffee shop? Sana maintindihan mo. Hindi pa kita lubos na kilala. Siguro, some other time. Okay. Well, pwede ko ba sana malaman ang address mo? Para mabisita kita sa bahay ninyo mismo. Hindi ako comfortable na ibigay ang address ko eh. Pero, pwede mo akong bisitahin sa place of work ko. Oo. Saan naman yan? Naka-uniform pa ako ngayon eh. Sa hospital ka nagwo-work Oo, tama. Nurse ako. Diyan lang sa malapit na ospital. Yung natatanaw mo mula rito sa coffee shop. Well, payag ka bang bisitahin kita every now and then? Payag ako. Para higit tayong magkakilala. That's good enough. Bigay mo sa akin ng oras na naka-duty ka. Sige, sasabihin ko sa'yo. By the way, naalala mo na ba ang pangalan ng babaeng sinasabi mong kahawig ko? Hindi ko pa rin talaga maalala. Kailangan ko mag-ingat sa babaeng to. Marami siyang tanong. At ang nakapagtataka, malaki talaga ang pagkakahawig nila ni Charity. Pero walang nabanggit sa akin si Charity na may kapatid siya. Rick? May dumi ba ang mukha ko? Kanina ka pa kasi nakatitig sa akin eh. Hindi. Bigla ako makapaniwala na dati kachat ko lang. Ngayon, kaharap ko na in person. Kausap ko na ng totohanan. Ako rin. Hindi ako makapaniwala na ang taong hinahanap ko, kaharap ko na ngayon. Monita? Ang corny naman. Magpapasko naman, Denise. Anong corny doon? Magandang magkaroon naman tayo ng activity na pamasko maliban sa araw-araw na duty natin dito sa ospital. Wala akong panahong mag-isip pa ng monito-monita na yan, no? Kailangan ko mag-focus sa plano ko. Denise, may buhay ka pa. Kailangan ituloy mo ang buhay mo. Ituloy ko naman ah. Hindi. Nabubuhay ka na para hanapin ang may kasalanan sa nangyari kay Charity. Bakit? Masama ba yun? Walang mali sa gusto mo. Pero may sarili kang buhay na dapat ipagpatuloy. Kailangan mong makihalubilo sa mga katrabaho natin. Kailangan mong patuloy na magtrabaho. Kailangan mong patuloy na enjoy ang Pasko. Dahil sa mas malalim nitong kahulugan. Ano pa ba ang halaga ng Pasko? Wala na si Charity. Wala nang kapatid ko. Pilit ko nga pinapasaya si Lola pero dito sa puso ko, Myra, hindi na muling magiging masayang Pasko para sa amin. Isinilang si Jesus para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga siya Emmanuel. Regalo siya na palagi nating kasama. Nasaan siya? Nung may mangyaring masama kay Charity, ha? Hindi ko masasagot. Pero tulad ng sinabi ko kanina, sana ipaubaya mo na kay Daniel ang investigasyon. Pilitin mong magpatuloy sa buhay. Pilitin mong buuin ang buhay niyo ni Lola Faye kahit wala na si Charity. Kailangan mong maging matatag para kay Lola. Myra. O, dali na. Dali na, bumunot ka na ng magiging monito o monita mo. Cheer up, BFF! Ginagawa ni Daniel ang lahat para malutas ang nangyari kay Charity. Gusto kong maintindihan mo ang panganib kung patago kang mag-iimbestiga, Denise. Pag nahanap ko siya, pag nakumpirma ko, Daniel, sasabihin ko sa'yo. Denise, huwag kang manghimasok sa trabaho ng batas. Hindi ako nanghihimasok. This is about my sister. Naiinip ako sa investigasyon niyo. Gusto ko na mahuli niyo siya. At ginagawa namin ang lahat to find her killer. Bakit hindi niyo pa rin siya mahanap? For one, sobrang masikreto ang kapatid mo. Kahit sa social media pages niya, hindi siya nagbabanggit ng karelasyon niya. Maliban sa isang picture na ayon sa'yo ay larawan ng lalaking nakarelasyon niya. Pero hindi siya identified sa post. Wala siyang pangalan. Hindi mo pa sinusubukang hanapin siya gamit ang ibang app? Ang picture, itatapat mo lang sa scanner. At ipapakita ko sa iyo ang app, ang mga profile na maaring may pangalan niya. Hindi yan credible. Alam natin pareho na maraming nagnanakaw ng picture sa social media. At nagkikreate sila ng profiles using that picture na hindi naman kanila. Catfishing. Alam mo ang ibig ko sabihin, nagkukunwari sila yung nasa picture. But in reality, iba ang identity nila. So kailan? Kailan ang alin? Kailan malalaman kung sino ang... Daniel,
Hindi ko makalimutan ang araw na sinundo mo ako sa bahay para i-identify si Charity. Alisin ko na ang nakatakip na kumot sa kanya. Hindi. Hindi yan si Charity. Please, tignan mo siyang mabuti. Puro pasambo niyang katawan. Patay na ba siya talaga? Oo, Denise. Sinakal siya hanggang sa malagutan ng hininga. Charity! Sinong gumawa nito sa'yo? Sigurado kang ito na ang kapatid mo? Oo. Ang tatuwa niyang puso sa kanang balikat. Tono ang pakiusap niya sa akin na payagan ko siyang magpatato. Yan. Yan ang patunay na siyang. Sinong gumawa nito sa'yo, Charity? Sino? Araw-araw ko nakikita sa aking isip ang itsura niya. Ang kawawa niyang itsura na ipinakita mo sa akin. At maaaring hindi lang siyang naging biktima ng killer. Mag-iisang taon na ang investigasyon. Mahahanap din namin siya, Denise. Magtiwala ka sa amin. Ginagawa namin ang lahat na makakaya namin. Bulaklak para sa bago kong kaibigan. Salamat, Rick. Oh, may isang oras na lang bago matapos ang duty mo. Pwede ba akong maghintay? Mag-snack sana tayo bago ka umuwi. Ihatid sana kita. Extended ang duty ko for another hour eh. Malilate kasi ang kapalit kong nurse. Maghihintay ako. Wala ka bang trabaho? Online ang trabaho ko. Lagi akong nakaharap sa computer. Nagpaalam nga muna ako sa boss ko eh. Para makapaglaan ako ng oras para sa'yo. Sweet naman. Well, for a sweet lady, bakit hindi? Okay. Sorry, hindi ako pwedeng makipagkwentuhan. Naka-duty kasi ako. Kung willing ka maghintay ng 2 hours, Yes, willing ako. Basta magmerienda tayo. And then, ihahatid kita sa inyo. Denise, wag mong i-risk ang buhay mo. Kailangan ipaalam mo na to kay Daniel. Hindi pa ako sigurado, Mayra. Huwag muna. Kailangan ko pa ng dagdag na ebidensya. Hindi ka investigador. Inilalagay mo ang sarili mo sa panganib by playing his game. Nakikipaglaro lang ako. At alam ko kung paano iligtas ang sarili ko. Makinig ka naman sa akin. Kapag may nangyaring masama sa'yo, kawawa si Lola Fe. Isipin mo naman siya. Wala tayong magagawa para kay Charity. Pero si Lola, buhay pa. Isipin mo naman yan, Denise. Kaya ko nga to ginagawa. Dahil din kay Lola. Kailangan niya ng closure. Kailangan niya ng rason kung bakit pinatay si Charity. At kailangan ko rin yun. Kailangan ko ng sagot sa bakit. At sino? Sino talaga ang killer ni Charity? Magpapaalam na ako, Lola Fe. Siniguro ko lang na ligtas makakauwi si Denise. Salamat, Rick. Natutuwa ako at nagpakilala ka sa akin. Yung isa kong apo ay Ang mga picture sa dingding. May kapatid si Denise. nakatingin ka sa mga larawan sa dingding. Tama ka. May kapatid nga si Denise. Ilan sila magkapatid? 2 lang. Ako ang nagpalaki sa kanila. Namatay sa aksidente ang mga magulang nila. Pero si Charity, may nangyari sa kanya. May pumatay kay Charity. Ganun po ba? Nahuli na po ba ang Ang salarin? kriminal? Hindi. Wala pang nangyayari sa investigasyon. Hindi namin alam kung kailan pa magkakaroon ng linaw ang lahat. Rick! Pasensyahan mo na si Lola. Ikinuha ko siya ng balabal. Malamig na ang simoy ng hangin eh. Ganito talaga kapag malapit na ang Pasko. Lola, magbalabal na po kayo. Oo, apo. Ay, papasok na muna ako sa loob.
Pagpasensyahan mo na si Lola. Mahal na mahal niya si Charity. Denise, Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? naiisip ko lang na kawig mo ang kapatid mo. Ha? Paano mo nasabi? Ang pictures. Ayun sa dingding, oh. Magkahawig kayo. Maikli lang ang buhok ng kapatid mo, pero ikaw ang mahaba. Oo, tama ka. Alam mo na ba ang pangalan niya? Sinabi ni Lola? Oo. Charity. Ang galing niya magkunwari. Pero mahuhuli rin kita, Rick. Mapapaamin din kita. Uuwi na ako, Denise, ah. Alam kong pagod ka mula sa trabaho. Dahil talagang inihatid lang kita. Oo, gusto ko na ngang magpahinga muna eh. Kailan ba kita pwedeng bisitahin uli sa ospital? O rito? Sa ospital na lang. Ayokong mag-alala si Lola. Ayokong isipin niyang iiwan ko siya. O tayong dalawa ay may relasyon na. Hindi! Hindi ito pwede! Kapatid niya si Charity. Sinadya niya ako siluin sa tumpatibong. Pero nagkamali ka, Denise. Hindi mo ako masisilo. Sa susunod, gagawin ko na ang noon ay dapat ko nang ginawa sa'yo. Nakita mo ang reaksyon niya sa mukha niya? Nang makita niya ang picture ni Charity? Oo, kahit anong galing niyang magkunwari, nakita kong nakilala niya si Charity. Nakatago ako nun sa pinto ng kwarto ko. Pinakinggan ko talagang pag-uusap nila ni Lola. Paano ngayon? Sasabihin ba natin kay Daniel? Siya ang investigador. Kailangan siyang magtuloy nito. Kailangang mapaamin ko si Rick. Mapanganib na, Denise. Hindi ka na pwedeng sumama ulit sa kanya ng nag-iisa. May pepper spray ako sa bag for emergency. Ano magagawa ng pepper spray kapag naunahan ka niya? Myra, kailangan ko tong tapusin. Kailangan ipaalam na natin to kay Daniel. Myra. Daniel? Kanina ka pa dyan sa may pinto nitong nurse station? Oo, Narinig mo ang pag-uusap namin? hindi lang narinig. Matagal ko na alam ang ginagawa mo, Denise. Alam mo? Paano? Investigador ako. Nakalimutan mo na? Pero, Duda akong may ginagawa kang sarili mong investigation. Kaya pinasubaybayan kita. hindi mo yun dapat ginawa. Gusto mong pabayaan kitang mapahamak? Hindi naman ako mapapahamak eh. Alam kong ginagawa ko. Hindi pa nga. Hindi pa. Pero malapit na. Yan nga ang sinasabi ko sa kanya. Pabayaan mong tapusin ko ang ginagawa ko. Kailangan kong mapaamin siya. Hindi mo naiintindihan ang panganib nito, Denise. Alam ko, Daniel. Buhay ko man. Isasakripisyo ko. Mapaamin ko lang si Rick. Kailangan pagdusahan niya ang ginawa niya sa kapatid ko. Sobrang saya ko. Sumama ko uli sa akin ngayon. Siyempre, minsan mo na akong inihatid sa amin, di ba? Naniniwala na ako sa'yo, Rick. Na hindi mo dapat ginawa. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka lumiko? Hindi ito ang papunta sa amin eh. Dadalhin kita sa lugar na pinagdalhan ko rin kay Charity. Hindi. Ikaw nga. Oo, Denise. Ako ang karelasyon ni Charity na hindi niya sinabi sa'yo. Hindi kanya karelasyon. Kilala ko ang kapatid ko. Magkarelasyon kami, pero matigas ang ulo niya. Ayaw niya sumunod sa akin. Kaya pinatay mo siya? Hindi yun dapat nangyari. Naglalaro lang kami. Demonyo ka! Tubog sarado ang kapatid ko sa'yo! Hindi ko siya sinadyang patayin. Nasa hotel kami noon. Gusto niya ng rough sex. Gusto niya saktan ko muna siya bago ang sex. Hindi yan totoo! Gusto niyang pahirapan ko siya bago ang sex. Sinungaling ka! Yun ang totoo! Binugbog mo siya! Tapos sinakal mo kaya namatay ang kapatid ko! Hindi ko sinasadya yun! Siya may gusto nun! Inutos niyang gawin ko! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Pero ngayon alam mo na ang totoo. Kailangan mawala ka na rin. Halika rito! Dito! Bitawan mo ako! Sasama ka sa akin! Bitawan mo sabi ako eh! Telepono mo!
sundan dahil sa telepono mo. Akin na sabi! Wala akong phone! Wala! Wala pala ha. Akin ang bag mo. Teka, wag! Wag! Itatapon ko sa malayo. Hindi na nila malalaman kung saan kita dadalhin. Sumama ka sa akin! Bitiwan mo! Gusto mo maranasan ang ginawa ko sa kapatid mo? Mas mararanasan mo, Denise. Ipararanas ko sa'yo. Ano yung nangyayari, Daniel? Huminto ang GPS signal ng phone ni Denise. Dito sa lugar na to. Pero may isa pang nagbibip. Ang recorder na nasa bulsa ng uniform niya. Patuloy itong gumagalaw. Anong ibig sabihin nun? Nakahiwalay ang cellphone ni Denise. Maaring tinapon to at naiwan sa ibang lugar. Kung baka may nangyari na kay Denise. Kailangan kumilos na kami. Daniel, iligtas niyo si Denise. Ibalik niyo siya ng buhay. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Habang ka pa rin, ha? Diyan ka! Aray! Hindi ka magtatagumpay! Sisiguraduhin kong makukulong ka na! Ako ang makukulong! Nagkakamali ka, Denise. Hindi yan mangyayari. Alam na ng investigador ang tungkol sa'yo. Ibinigay ko na sa kanila ang lahat ng impormasyong nakuha ko tungkol sa'yo. Pati ang personal profile mo sa dating site. Dinilit ko na ang lahat ng social media page na nahanap mo tungkol sa akin. Madaling gumawa ng bago. Bagong picture, bago information, at higit sa lahat. Bagong pangalan. Sino makapagsasabi ko sino ba talaga ako, ha? Kahit ikaw, hindi mo alam kung sino talaga ako, di ba? Sino ba talaga ako, Denise? Hayop ka, demonyo ka talaga! Tawagin mo na akong demonyo. Ayop! Kahit ano. Pero hindi niya mababago ang dapat kong gawin sa'yo. Anong gagawin mo? Tatali kita rito sa kama. Hindi! Hindi mo ako pwedeng itali! Nga ba, lalaban ka? Ito ang labanan mo. Nasaan ang tapang mo, Denise? Isang suntok sa tiyan at nawalan ka na ng malay. Ngayon, itatali kita sa kamag to. Pero, uuparan muna kita. Ito, may gadget sa bulsa niya. At nakaon ang recording button. Peste! Sisirain ko ang recorder na to! Salamat, Daniel. Umayag ka sumama ako. Huwag ka lang susunod sa pagsugod namin sa lugar na kinaroroonan ni Denise. Pero, Naiintindihan ko. Kaibigan mo si Denise. Pero mapanganib si Rick. Daniel, Pag-park natin, may iwan ka rito sa patrol car. oo pero... Kailangan kami lang ang sumunod kay Denise. Ako at ang mga kasama kong otoridad. Denise. Gising, Denise. Anong nangyari sa... Nakatali ako. Ang mga kamay ko, pati mga paa ko. At tinubaran na rin kita. Hindi. Anong gagawin mo sa akin? Anong gagawin? Nakikita mo lahat ko ito. Para sa'yo to. Ito muna. Foreplay. Alam mo ibig sabihin nun? Ito ang aking foreplay. Kailangan tumaas muna ang pagkanasa ko sa'yo bago kita. Ang kinin! Umpisa na natin! Nawala ang signal ng recorder. Pero may narinig akong sigaw mula sa bahay na yun. At nag-iisang bahay siya rito mula sa malawak na lugar. Mga kasama, tayo na!
Umiyak ka sa sakit mo, Liz. Ano akong ginagana? Lalong tumataas ang pagnanasa ko si Binan ka. Hindi ko ibibigay lahat mo. Oh, bakit naman? Sinisira mo ang momentum ko. Nagagalit ako, Denise. Halika! Sumigaw ka! Sabihin mo tama na! Sabihin mong tama na! Makiusap ka, Denise. Magmakaawa ka. Magmakaawa ka ngayon ka. Magmakaawa ka sa akin. Hindi ko ibibigay ang gusto mo. Magmakaawa kang patay na kita. Tulad ni Charity. Nagmakaawa siya, tapusin ko na. Nagmakaawa siya. Ha? Narinig mo? Demonyo! Isa kang demonyo! Taas ang kamay! Bitawan mo ang latigo! Oh, sayang naman. Bitawan mo na! Daniel! Okay. Tara. Pero... Anong gagawin mo? Huwag kang kikilos ng masama. Huwag mo kong piliting bariling ka. Hindi ninyo ako mahuli ng buhay! Sabi! Daniel! Salamat. Dumating kayo. Mga kasama, kunin niyo si Rick. Kakalikan ko si Denise. Teka, hubarin ko ang jacket ko para takpan ang katawan mo. Huwag ka na matakot, ligtas ka na. May mga kasama ko. Yung iba nasa labas. Sinira niya ang ebidensya. Sinira niya ang recorder. Naroon lahat ng pag-amin niya. Sinabi niya sa akin ang ginawa niya kay Charity. Hindi, Denise. Ayan, nakalag ko ng tali sa mga kamay mo. Dito naman sa pangpaa. Huwag kang mag-alala. May memory card and recorder. Bahala ng IT personnel na ma-recover ang ebidensya. Salamat, Daniel. Hindi, Denise. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil sa tapang mo, pumasok siya sa patibong. Nakuha natin ang ebidensyang kailangan natin. Lahat gagawin ko para sa kapatid ko. At nagawa mo na. Sige, suot mo na itong jacket para matakpan ang katawan mo. Tayo na. Isasakay na kita sa patrol car. Naroon si Myra. Kailangan magamot ang mga latay at sugat mo sa katawan. Anong nangyari kay Denise? Bakit siya nasa ospital? Ligtas na siya, Lola. Ginagamot lang ang mga sugat niya. Bakit nga? Bakit siya dinala sa ospital? Nagkaroon ng minor accident pero ligtas na siya. Tayo na po. Ako na mag-aatid sa iyo ron. Oo, Denise. Hindi ko sasabihin kay Lola Fe ang tunay na nangyari. Salamat, Myra. Ang importante, makukulong na si Rick. At hindi pala si Rick ang tunay niyang pangalan. Rudolph. Pero hindi katulad ni Rudolph ni Santa Claus sa mabait at masunurin. Ang Rudolph na to ay talagang galing sa impyerno. Walang kaluluwa. Pinatamaan na siya sa balikat ni Daniel. Siniguro niyang mabubuhay si Rick o Rudolph para pagdusahan niya ang ginawa niya kay Charity. At sa'yo. Myra, Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Denise, kung napatay ka ng walang kaluluwang lalaking yun. muntik na ako. Ngayon, magpapasko siya sa kulungan. At lahat ng Pasko niya, dun na sa 4 na sulok ng bilangguan. Apo! Apo ko! Oo, Lola. Huwag kang iiyak. Okay lang ako. Ginamot lang ang mga sugat ko. Pero magiging okay po ako. Salamat. Salamat sa lahat ng tumulong na madala ka agad dito. Opo, Lola. Magiging okay na ako. Magiging okay na tayo. Salamat, Daniel. Myra,
sumama kayo sa pagbisita namin kay Charity. Wala pa rin naman akong pupuntahan ngayong Noche Buena. Nasa probinsya ang pamilya ko. Charity, nakakulong na ang pumasnang sa'yo. Magkakaroon na ng hustisyang ginawa niya sa'yo. Sana, Apo. Saan ka man naroroon ngayon, matahimik ka na. Heto, dinala namin dito ang mga paborito mong Noche Buena. Lalo na tong chicken macaroni salad. Miss na kita, Apo. Lola, Sana dumating na ang araw na mararanasan kong muli na maging masaya sa araw ng Pasko. Sa ngayon, masakit pa ang lahat, Lola Fe. Hindi niyo makakalimutan ang nangyari. Pero matututunan niyo ring mabuhay na dala ang masayang alaala ni Charity. Ang diwa ng Pasko ay pagpapatawad at pagtulong. Pero sa kaso ni Charity, katarungan ang hanap natin. At naibigay natin to sa kanya. Ito na ang pamasko natin sa isa't isa. Merry Christmas, Myra, Lola Fe, Denise. Merry Christmas, Daniel. Mapait na katarungan. Pero katarungan pa rin para sa aking kapatid. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.